Hi guys! So, for our financial intelligence topic for this session is about the bad side effect of too much savings. O meron ba nun? Di ba? Nagsisave ka tapos meron palang side effect, no? Hindi good effect, side effect yung too much saving. So, explain ko lang, no? Yung pagsisave is very good yan, no? Very good habit, especially kung nag-start ka palang mag-work, nag-start ka palang kumita, no? So, nagsisave ka. Actually, saving is part of every level of financial journey, no? Kahit saang ladder ka ng financial journey is kailangan talaga ng saving. Pero ano ba yung sinasabing bad side effect? Kasi pag too much savings na yung ginagawa mo, ibig sabihin, yung pera mo sa bangko natatalo na ng inflation. Okay, paano mo ba malalaman kung too much savings ka na? So, di ba ang financial strategy kasi diyan, yung sinisave mo muna kung nagsisimula ka pa lang is yung emergency fund mo. So, number 1 yan, emergency fund. Tapos, kung meron kang near term, no, short term na ine-expect, bawa, in 6 months to 1 year, meron kang major na gagastusin. So, isave mo na yan. Sisave mo, di ba? Ganyan. So, pag lumampas doon, yung amount na target mo, tapos save ka pa din ng save, too much savings na yon. Okay? So, halimbawa, bigay tayo ng figure. Kunyari, ang emergency fund mo is, ang computation mo ng emergency fund mo for 6 to 12 months ng expenses mo, let's say, nasa 300,000 pesos. So, save ka ng save, di ba? Nag-umabot na siya ng 100,000, 200,000, then 300,000. Na-reach mo na yung point na yon. So, meron ka ng, let's say, 1 year emergency fund. Nag-save ka pa din, tuloy-tuloy ka pa din nag-save. So, let's say, umabot na siya ng 400,000 pesos or 500,000 pesos. So, anong mangyayari dun sa 200,000 pesos mo na nakasave? Yung 300,000, wala. Nandun na talaga yon kasi ng emergency fund mo eh. Ibig sabihin, pag may emergency ka na kailangan, makukuha mo kagad yung savings mo. Yung pera mo, kailangan immediate. Okay? So, ano mangyayari dun sa excess, yung 200,000? So, tinatawag ko na rin siya na lazy money. Lazy kasi wala na siyang ginagawa doon. Hindi na siya nag-help sa'yo para mag-grow yung cash mo. So, ibig sabihin, lazy money, wala siyang movement doon. Kinakain na siya ng inflation. Okay? So, yung lazy money, yan yung concept, isa sa mga concept ng too much savings. So, instead na i-save mo yan, okay, make a way, research kung paano mo mapapag-grow yung 200,000 na excess fund mo. So, i-move mo yan out of your savings account, i-deploy mo sa ibang investment instrument. So, depende na sa life goal mo. For example, in 5 to 10 years, meron kang ina-expect na gagastusin, pero gusto mo munang palakihin yung cash mo, o di pwede mong invest sa MP2. Okay? Kasi 5 years yun eh. Kung naman iniisip mo na, oops, after 2 years, meron kaming Europe trip. Okay? Pupunta ka sa Europe, pupunta ka sa kung saan mang countries, di ba? Out of country yung travel. Pero 2 years pa yon. So, yung 200,000 mo doon, pwede mong ilagay sa time savings account. So, magre-research ka ngayon ng mga banks that offer high interest time saving yield. Okay? So, yan. So, kasi pag save ka ng save, wala, talo ka. Kasi kinakain ng inflation yung nasa-save mo na excess fund dun sa bank mo, and at the same time, yung banko ginagamit yung cash mo na yon na nakasave para ipapaloan sa ibang consumer, tapos magbibigay sila ng interest na mga 7 to 8%, di ba? Yung mga housing loan. So, ikaw na lang yung magpa-loan sa kanila. Ilagay mo na lang sa time savings account, tapos babayaran ka pa ng interest. Okay? So, ano pa? May isa pang topic, no? Yung too much saving. So, sabi dito, sa cheat code ko, yung saving alone, kasi yung iba nga, dahil natatakot, baka malugi sa pag nag-invest, yun naman lugi. Ibig sabihin, takot ka, nag-invest ka, baka high risk yung tinitingnan mo. So, kung for example, takot ka sa stock market, mag-invest sa stock market, edi mag-invest ka dun sa mga short-term bonds, mga government bonds, MP2, market
yung money market fund. Yan, yung mga medyo safe ng konti. I-research mo yan. Ano ba yung mga investment na bagay sa'yo? Okay, so sabi dito sa cheat code ko, saving alone won't make you rich. Yung iba kasi akala nila, uy, lumalaki, may 1 million na ako. May 1.5 million na ako sa bank. Mayaman na ako. Hindi, kasi kinain na ng inflation yan. Hindi naman yan one time na 'di ba, na nakuha mo yung not unless na may pinamana sa iyo. Pero kung ikaw yung mga ordinary middle class, inipon mo ng inipon out of your salary. Kaya umabot for example ng 1 million, 1.5 million. Pero ano mangyayari doon? Kinain lang ng interest yun. So saving alone won't make you rich. Investing is. So investing will make you rich. So invest ka ng invest. Gusto mo ng mas high risk? Invest ka sa mga businesses, mga startup. Ayan. 'Di ba? Pag chinamba ka diyan, sumamba ka o nag-fly yung startup na 'yon, edi malaki yung share mo. Yung ininvest mo naging double, naging triple. Okay? So, 'yan. So, yung concept again ng too much saving is bad for your financial health. So, dapat meron kang computation, magkano lang ba talaga yung dapat mong i-save na ilagay sa savings account for your emergency fund, okay? Tapos meron kang ini-expect na gagastusin ng 1 to 2 years, okay, yung excess dun sa emergency fund, ilagay mo na dun sa mga safer investment kasi gagastos, may ini-expect kang major expenses in 1 to 2 years. So, ilagay mo yung excess mo dun sa safer investment like time deposit, okay? So, kung meron ka namang time deposit na, naka-place na yan, tapos meron kang plan. Kunyari, papakasal ka after 10 years, no? Kung bago ka palang nagwo-work. Eh di, ilagay mo naman yung excess fund mo, yung dapat na isi-save mo, doon naman sa mga long term. Like, explore mo yung stock market, index funds, okay? Explore mo yan. So, yan, no? So, tignan mo ano yung numbers mo, compute mo, tapos, pag na-reach mo na yung saving goal mo, i-deploy mo na sa investment, different investment instruments. Okay? So, bigyan ko kayo ng mga highlight na ng mga different investment instruments. So, meron tayong mga Pag-ibig MP2, okay? Meron tayong SSS Pension Booster. I-research niyo yan. Pwede rin kayo mag-invest doon. Meron tayong UITF, okay? Yung Unit Investment Trust Fund. Sa mga banks yan, no? Nag-i-invest sila sa stock market. Pwede nyo rin i-explore yan. Punta kayo sa bank, tapos inquiry kayo doon. Madaming mga investment under UITF. Iba-iba rin yun. So, moderate. Kung gusto mo ng balance fund, may safety, may konting high risk, yan, balance fund. Gusto mo aggressive ka, may mga stocks sila available doon. Or, ikaw na mismo mag-invest sa stock market, mag-open ka ng account sa COL Financial, o kaya sa iba pang mga stockbroker platform. Yan. Okay? Check mo rin yung PERA. Yung PERA, Personal Equity Retirement Account. Okay? So, ginawa na yan, nabatas na yan. Ginawa na yan ng government para sa mga employees na makapag-invest for their retirement. Ayan. So, explore mo. Madaming mga options. So, pag yung emergency fund mo, na-reach mo na, yung ibang savings goal mo, na-reach mo na rin, yung excess, yung papasok, pag sumisweldo ka, meron kang sinisave, di ba? Na-reach mo na yung mga savings goal mo. So, yung papasok na sweldo mo, yung dapat na isi-save mo, ilagay mo na sa investments. Okay? Para mag-grow yung wealth mo. Yung naka-invest, yan yung mag-grow. Yung sinisave mo dito, hindi mag-grow yan. Bakit? Ano ba yung binibigay na interest ng bank dyan, di ba? Magkano lang. So, hindi mag-grow yan. Alright? Pero, isang advice pag ginalaw mo yung emergency fund mo, kunyari may talagang emergency in nature, nagastos mo siya. So yung example natin kanina, may 300,000 ka na emergency fund. Yan yung 6 to 1 year, no? 6 months to 1 year na buffer mo. Okay? May emergency, nagastos mo. So dapat, i-replenish mo kagad yon. So stop mo muna yung paglagay naman sa investment, dapat i-replenish mo yung emergency fund mo. Pabalik dun sa original amount niya. Alright? Tapos ganun din, no? So, halimbawa, naset mo na yung emergency fund mo, nag-i-invest ka na, tuloy-tuloy, monthly, naglalagay ka na sa investment account mo. Tapos, after 2 years or after 1 year, no, dapat may review ka. Nire-review mo, enough ba yung emergency fund mo? Kasi,
habang tumatagal, nagbabago rin yung emergency fund mo. Lalo na kung nagka-family ka, so tatasan mo rin yung emergency fund account mo. Alright? So, kung may question kayo, comment down below. Okay? Agree ba kayo na too much saving is bad to your financial health? Sige, comment down below. See you on my next video. Bye-bye!